Ayun mga kabayan, ngayon ay mag-early out ako. Ang oras natin dito ngayon ay alas 4:15. Dapat yung out ko ngayon ay alas 5, pero hindi ko naantayin yung kasama ko. Lalakad lang tayo mga kabayan kasi yung kasama ko, ginamit niya yung sasakyan. Doon po siya na-assign sa kabilang project. Medyo babiyahe pa siya papunta dito. Uwi ako ngayon dahil yung anak ko mga kabayan ay gusto nang umuwi. Umiyak kasi siya mga kabayan dahil nakalmot siya. Nakalmot siya nung kalaro niya dun sa kindergarten. Tapos, kinalmot siya. Tapos pagkamaya-maya naman mga kabayan, hinila na naman yung kanyang buhok. So, hindi maiwasan kasi mga bata yan mga kabayan. So, mayroong mga bata talaga dito na medyo makuha yung kamay. So, iuwi ko na lang muna yung anak ko kasi umiiyak siya. Ito yung daanan natin dito. Medyo may mga snow na dito pero natunaw lang din dahil hindi pa gaanong malamig dito. Siguro nasa 0 degrees. Minsan nagma-minus degrees. Pero pagka, mga kabayan, bumabagsak sa 1 degree to 2 degrees Celsius. So, ang tendency, yung mga snow ay natunaw din. Pero, mga next week, tuloy-tuloy na po yung snow at saka malamig na. Ito po mga kabayan, mga lumang bahayan dito. Mga sinauna yan. At saka, underbidding yung company namin ito. Kasi, ito din. Babaklasin ito at pabalitan ng bago. Gaya niyan, mga bago na po yan. Kasi ito mga kabayan, luma na talaga ito. Ang sabi kasi nila, nasa 90s pa daw ito ng mga building. Ayan po. So may mga tao dito na gumagawa din, no. Ito po yung likod dito. Medyo tahimik dito na lugar, no. At tingnan nyo naman, no, may mga playground din ng mga bata. Pero wala namang tao. Ayan. So sana manalo yung company namin ito mga kabayan sa bidding para mayroon na namang project. Sa ngayon kasi yung company namin, wala pa siyang project na sumusunod. Kaya ngayon ay nagbalak talaga kami na lilipat dun sa boss ko. Kasi nasabi ko dun nga sa vlog ko na yung boss ko lumipat ng ibang company at nandun na siya ngayon mga kabayan sa kabilang company. At yung papel namin ay inaantay pa rin hanggang ngayon dahil iba yung kontrata namin. Hindi po siya ginaya dun sa kontrata nila dito dahil mayroon kasi kaming bakasyon mga kabayan. Iba yung bakasyon namin ay papunta po ng Pilipinas. Pero ang nangyari kasi sa kontrata talaga na sinusunod dito, ay yung bakasyon namin ay dapat lang sa Denmark lang. So ngayon, gumawa sila ng bagong kontrata na nakasiparit na parang special talaga sa amin, na yung bakasyon namin ay going home to Philippines. At yun nga ang pinaglalaban ng boss ko ngayon. Dahil nung una, sabi ng yung parang manager sa company, ay dapat daw yung kontrata na sundin ay yung kontrata na dito. Pero yung boss ko talaga kasi mga bayan ang nagsuggest na balibigyan nga kami ng bakasyon, pauwi talaga ng Pilipinas. Kasi sinabi niya nga doon na mapagkatiwalaan kami sa trabaho at siya talaga yung nagsuggest nyo. Ito po, isa po ito sa project namin. Ito po, school na to. Alam nyo ba mga kabayan ay 1 taon mahigit na ito na standby. Dahil maraming inayos, maraming mga electrical mga kabayan na inulit. Hindi lang din sa electrical, lahat po na design halos binaklas. So sabi nila next year na naman daw ito mag-o-open. Ayan, napakalaking school ito. Pero medyo nalugi yung company namin ito. Dahil hanggang ngayon ay may nagtatrabaho pa rin dyan. Yung company ko ay nag-hired pa rin hanggang ngayon para magtrabaho dyan. At yung sabi nga ng company ko ay nagbabayad daw sila dyan. Hindi daw sila ang nagkakapira ngayon, kundi sila pa daw nagbayad ng penalty dahil hindi nila natapos sa tamang panahon o oras mga kabayan itong project na ito. Kaya yung company ko mga kabayan ay dahilan sa paglubog, yung na-mismanagement. Ganito yung nangyayari sa snow mga kabayan. Nagiging frozen siya pag nanginan siya. Kaya dandaan lang tayo dahil madulas ito. Manipis pa nga ito mga kabayan kasi hindi pa tuloy-tuloy yung snow dito at medyo warm pa. Ito po yung city dito mga kabayan. Medyo may construction pa dito sa gilid. Nag-snow na dito kaso hindi pa natapos nila. Dito tayo sa pedestrian lane. Daan na po tayo kasi nag-green po na po siya. Nandito po tayo, shortcut lang tayo dito. Ito po yung city dito. Dito po ako nag-grocery. Ayan, medyo marami-rami ng tao kasi hapon na dito, uwian na.
Hindi naman kalayuan mga kabayan yung lalakarin natin papunta dun sa tinatrabuhan ni Mrs. Kung saan doon din namin iniiwan yung anak namin. Siguro nasa 10 minutes or 15 minutes na paglalakad papunta dun sa tinatrabuhan ni Mrs. So okay na naman kasi hindi pa sobrang lamig at hindi malakas yung hangin. Kailangan ko talagang iuwi ng maaga yung anak ko kasi umiiyak na siya at hindi na siya komportable ngayon. Oras natin ngayon mga kabayan, mga alas 4:30 na siguro. Medyo dumidilim na siya. Ganito na sa Greenland kapag winter, lalo na mga next month. Alas 3 mga kabayan, madilim na siya. At sa umaga naman, medyo matagal sumikat yung araw. Siguro mga alas 12 madilim pa rin kapag winter dito. Medyo tahimik dito kapag panahon ng winter, lalo na pag puno na ito ng mga snow. Ito isa din sa naging project namin ito mga kabayan. Bali hotel to siya, kung saan nirerentahan yan ng mga tourist. Yan, naging project namin yan. Bali isang taon din ako mahigit nagtrabaho dyan. Ito na po yung bahay namin. Yan po yung bahay namin. Dito mga kabayan, kindergarten din ito. Isa din to sa pinipilian namin na ilipat yung anak namin kasi 3 years old na siya mga kabayan. Hindi na siya pwede doon kay Mrs. So ito medyo malapit sa amin. Ito po, itong paba na to. Tapos yung bahay namin, ayun lang po. Isa lang yung pagitan ito. Tapos eskwelahan naman mga kabayan. Ito, balak din namin na ilipat yung anak namin dito. Kasi eskwelahan ito. Yan, malapit lang sa harap namin. Ayan, ito po yung eskwelahan. Kung dito mag-aaral yung anak ko, ang lapit lang. Kasi yan lang yung bahay namin, no. So sa harap lang, kahit 5 minutes mga kabayan bago mag-umpisa yung pasukan niya, pwede siyang maglakad ng papunta dito at hindi po siya delikado kasi malapit lang siya. Ito na po yung mga snow dito, medyo nag-dry na po siya. Yan yung playground nila. At dyan sa harap, kindergarten din yan. Yan din yung pinipilian namin na dyan ilagay yung anak namin kasi 2 linggo na daw. 2 linggo na lang daw ay hindi na siya pwede doon. Hanggang ngayon mga kabayan, nagpo-problema pa rin kami sa anak namin dahil hindi pa rin siya kumakain ng mga pagkain dito. Kahit doon sa kindergarten, yung nilalagay na pagkain sa kanya, hindi yan nagugustuhan. Minsan mga kabayan, nakakain naman siya pero kunti lang. Tapos siyempre magugutom yun kapag kunti lang yung kainin niya. Kaya pagdating ang bahay, sinusubukan namin siya ng pagkain. Yung isda, yung kadalasan kinakain naman sa kanya, isda, gulay, yung may sabaw, yung gusto niya. Tapos, 3 years old pa lang mga kabayan, hindi na pwede dito patulogin. Kaya yung anak ko, pagdating ng bahay, bagsak yung katawan niya, pagod na pagod siya sa kalalaro. Dahil doon sa tanghali, pinapractice na siya na hindi na pwede matulog. Ito po yung dinaanan natin. Dito po yung kindergarten sa left side pa natin. Tapos yung project ko kanina na inalisan ko mga kabayan, ayun po. Ayun yung puti na yan sa likod niyan. So medyo naglakad tayo ng mga siguro 15 to 20 minutes. Kasi medyo madulas-dulas yung nadadaanan natin iba. Ayan ito. Isa din to sa kindergarten na malapit sa amin. At saka hirap mga kabayan pag umaga, gisingin namin yung anak namin. Hirap siyang gisingin. Dahil tulog pa siya mga kabayan. Pag gigisingin namin siya, lalo na pagka umaga yung pasok ni Mrs. Di kasi pareho yung oras ng pasok ni Mrs. pa iba-iba. Ngayon alas 7, pagkabukas alas 8, pagka kinabukasan alas 9. Yung magandang pasok para sa kanya alas 9. Kasi yung anak namin pwede niyang gisingin mga 7:30. Pero pagka alas 7 yung pasok, alas 6 pa lang gigisingin mo na yung anak mo. Dito naman sa Greenland, maaga nakakatulog ng anak ko. Ang problema, ang hirap talagang gisingin. Kahit ako mga kabayan, no, malaki na ako. Hindi ako tamad mga kabayan kasi sa Pilipinas maaga ako nagigising. Hindi ako gumigising ng araw na sa Pilipinas. Dito lang mga kabayan, kahit maaga ako nagtulog. Pagka umaga mga kabayan, feel ko parang kulang yung tulog. Alam mo mga kabayan, yung natulog ka ng 8 oras. Tapos pag ising mo, parang yung tulog ko parang 2 oras lang. Kasi yung katawan ko parang bagsak. Lalo na pagka ganitong winter, napakahirap bumangon, napakalabig. Dito medyo lumalakas na yung hangin kasi yung kindergarten sa kanila ni Mrs. malapit sa dagat.
Tapos ito po yung mga snow dito. At madadaanan natin dito ay talagang malakas yung hangin dito. Mahirap dito pag si Mrs. mag-isa, lalo na pag malakas yung hangin at malakas yung snow. Hindi ko siya papasukin dahil kasama niya yung anak namin. Okay lang kung siya lang, kaya niya. Pero pag may bata mga kabayan, napakadelikado. Dahil iba dito yung hangin, napakalakas talaga. Kaya medyo masakit yung hangin sa katawan at sa kamay. Kahit madalas mga kabayan yung asawa ko, pinapa-absent ko siya. Lalo na yung anak ko sinisipon, tapos inuubo. Iba dito yung klima. Sa mga bata naman, yung sipon dito parang hindi nawawala. Ang kwan lang maganda kasi hindi tumatagal. Yung sipon niya, 2 araw, wala na naman. Tapos yung upo niya mga kabayan, hindi tumatagal ng mga 1 linggo. Yan, sa awa ng Diyos dito, hiyang yung anak ko kasi sa Pinas mga kabayan, mayroon siyang asma. Madali siya nagkakasakit. Pagka nagkasakit na yan mga kabayan, tuloy-tuloy na. Hindi na siya nawawala, mga 1 linggo. Dinadala na namin sa ospital hanggang na-confine siya, nirestahan ng antibiotic. Kaya yung katawan ng anak ko sa Pilipinas, talagang puro kwan yan, medisina, puro antibiotic. Kasi lima niya kakabayan kung makapalik. Malakas ng hangin dito. Ayan, dito yung bahay ng mga kabayan, tapos yung gilid ng dagat. Salubong yung hangin dito. Dapat doon ako sa kabila dumaan. So dito na tayo malapit kila Macy's. Ganito lang yung itsura ng lugar nila dito, mabato. Wala nang nabubuhay na damo pag ganito. So napakasakit ng lamig. Yung hangin pag tumama sa iyo. Wala akong gloves mga kabayan kasi nakalimutan ko. Ayun po, malapit na tayo. Yung green na yan. Diyan natin kukunin yung anak natin. Umiiyak na dahil gusto na siyang umuwi. At siguro antok na din siya mga kabayan at pagod na din dahil maaga sila nagising kanina. Ayun, medyo luma na yung mga bahay dito pero maganda yung loob niyan. Ayan, dito na tayo mga kabayan. Ito po yung kindergarten. Pasok po tayo sa loob. Kunin ko po yung anak ko. Ayan po yung stroller. Ito yung paglagyan natin. Kunin ko ito. Ito yung sakyan niya. Dito na po ako. Yan po yung anak ko mga kabayan. Tara na. Yan, meron siyang kalmot sa mukha. Ito po, nakalmot siya ng kalaro niya. Yan, umiyak siya. Isan ko muna yung anak ko mga kabayan. Suot. Igda. Medyo mahirap magbihis ng bata. Ha? Okay. Mahirap pagkakuhan mga kabayan. Yung jacket nila ay full. Wala na ba yung jacket? Sali natin. Magdok? Ha? Magdok? Yeah. Stand. Stand up. Namanya? Nama? Bata. Terus namanya? Tukuma. Away ka? Away ka Tukuma? Ano ka ni Tukuma? Palo ka niya? Ha? Shoes? Wait, just wait. Baliktad. Butang ka? Ay, ano man sukot? Sugod. Sugod na? Sugod na? Shoes? Nakang dali? Sugod? Ayan. Uwi na ba yung pambayan? Gabi lakas ng hangin, no? Ayan. Yung anak namin ito. Balot na balot. Amaya? Are you okay? Are you okay? Sino sa ginawa niya? Ha? Maya? Going?
Ako na naman magtulak kasi pagod na si Mrs. mga kabayan. Hindi madali kapag may hangin. Okay lang kung walang hangin dahil kaya lang yung lamig. Pero pag may hangin mga kabayan, medyo mahirap. Ayan, may mga nakakasalubong din tayo na kinukuha niya yung mga anak nila. Dahil dito paghapon mga kabayan, kinukuha ng mga asawa, mga kuhan yung anak nila sa kindergarten para iuwi ng bahay. Sa umaga naman, inahatid nila ito. Dahil dito, wala pong katulong dito sa Greenland mga kabayan. Hindi po uso dito dahil kapag kukuha ka ng katulong, baka yung sahod mo ay sakto lang ibayad sa katulong. Medyo malayo-layo din pala yung nilalakad ni Mrs. araw-araw kasama yung anak namin. At medyo mahirap din talaga. Pero tiyaga lang talaga para sa kinabukasan. Dahil sa Pilipinas, hindi tayo sinuwerte. So dito tiyaga tayo, baka parang araw bayan no. Swertein din tayo. Ayan, malakas na po yung hangin. Kamaya? Tulog na siguro ni. Hindi na sumasagot yung anak ko. Ito po yung anak ko mga kabayan no. Ayan po siya. My God. Stuck yan. Grabe yung kwan dito mga kabayan. Yung hangin, napakasakit sa kamay. Tingnan niyo yung mga snow, nag-frozen na po. Ayan, nandito na kami mga kabayan sa bahay. Bali, kung si Mrs. lang mag-isa mga kabayan, naakyat pa sa taas, medyo mahirap. Kaya nagpaplano kami na maghanap ng bahay na hindi naaakyat. So, yung anak namin, no, tumba na, bagsak na mga kabayan. Kaya kawawa din yung anak namin. Kasi wala kami magawa, kailangan naming trabaho. Tanggalin pa natin to, yung jacket na. Dahil mga kabayan, nakapakahirap sa awan sa pag-akyat. Ayan. Ano pong anak ko? Pinakalmot ito. Ano ka lang nagugas? Aboy, nagugas na nag-cellphone. Tunggu mo sama saya. Nagkita. Pag-upag sa pangin. Yung anak ko natulog na siya kasi pagod siya sa sa kindergarten. Medyo mahirap talaga makain kasi sinubukan ko dun sa baba. Tapos ako nagbuhat sa anak ko, paakyat dito. Gikan ko trabaho. Galing sa trabaho, sinubukan ko ako magkuha sa kanya kung ano bang pakiramdam. So, malakas yung hangin, medyo mahirap. So, masayaw-sayaw pa yung stroller. Tapos pagdating dito sa baba sa bahay, yung bahay kasi namin mga kabayan, kami yung pinakadulong. Tapos may hagdan siya, siguro nasa 20 meters siguro mga kabayan yung hagdan. Tapos pababa. Pag nasa baba ka na, tapos karga mo yung anak ko makangkarga ko, napakahirap na. Napakabigat. Kaya plano ko na
magpahanap siguro sa company ng bahay na hindi naman kalakihan, kahit isang kwarto lang. Tapos medyo malapit siya sa ground floor lang. Ayaw ko ng ganito, mataas. Kasi kawawa din yung asawa ko. Ito yung ulam namin ngayon kasi yung anak namin wala pa siyang kain mga kabayan. Bali didi lang talaga doon sa kindergarten dahil hindi siya nakain doon, kaya lutuan na kaya lutuan namin siya. Saan namin Kaya lutuan namin siya ng red fish mga kabayan. Ito pa yung binigay ng fisherman sa akin na kababayan natin. Ayan, pagdating ko ng bahay, yung anak ko naghugas siya ng plato. Tapos nagsaing na din siya mga kabayan. Ito yung ulam natin, red fish. Ito pa yung binigay ng fisherman na kababayan natin. Hindi pa naubos kasi 6 na piraso yung binigay nila. Ito na po yung isda natin mga kabayan. Red fish. Kasi parang nasubraan ko ata sa yung nababad natin na tubig. Mainit ata. Medyo nauka yung kanya. Pero okay pa naman ito mga kabayan. Hindi naman ito hindi naman sira ito. Yung pagkuhan lang, pagbabad ko siya. Tapos nakaliskisan ko siya ba? Medyo nasugatan siya. Slice na muna natin to para makakain tayo mga kabayan. At para yung anak mo pakain din natin pagkagising. Yan. Ganyan dito. Pagkatapos ng trabaho. Pagkatapos ng trabaho, hindi ka pa rin makapahinga dahil magluto ka para sa pagkain nyo. So, okay lang yan mga kabayan. Basta may trabaho at nakaka-survive. Yan, taste na talaga. Ayan, bali ito na po yung naluto ni Mrs. na ulam namin mga kabayan. No? Red fish po ito, tapos may kasama po siyang malunggay. Lagyan natin ng sabaw kasi pakainin na natin yung anak natin dahil nagising na siya. Ngayon pa siya kakain ng kanin. Pag umaga kasi mga kabayan, hindi na siya nakain. Kaya kung doon sa kindergarten, pag break time ni Mrs., sinusubuan niya lang pag nagbabaon si Mrs. Kaso, kuwan lang, mga kunti lang yung kinakain niya.